Nagawa ni Camila na iuwi si Steven. Walang masyadong mapag-usapan. Isang yakap lang ang namagitan sa kanila noong gabing iyon. Gusto lang ni Camila na kumalma si Steven. Sa totoo lang nasaraan ng loob si Steven ngayon. Sumagi sa isip niya na sumuko na lang. Pakiramdam niya ay wala na siyang kailangang gawin para sa lahat ng kanyang karera na nasa gilid. Hindi na siya excited na nakatitig lang sa laptop ng trabaho. Lahat ng inumin na naubos niya ay hindi niya nagawang gamaan ang pakiramdam niya. Ang lumulutang na pakiramdam ay dumarating lamang sa isang kisap mata, pagkatapos ay mawawala sa loob ng ilang segundo. Para bang hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makaranas ng kasiyahan sa napakahabang panahon. Natigilan si Steven at hindi sinasadyang nakita niya ang pinto ng kwarto ng kanyang mga anak na nakasara pa rin ng mahigpit. Hindi ko alam kung anong klaseng udyok ang mayroon siya, parang dinala siya ng mga paa niya sa kwarto nang hindi niya man lang gusto, pero hindi rin naman siya napipilitan. Umabot ang kamay ni Steven para buksan ang pinto at nakitang hindi ito nakalock. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at sinigurado na walang anumang ingay na maaaring gumising sa kanyang mga anak na babae na natutulog sa loob. Ang silid ay mukhang tahimik, payapa, at mayroon ding napakalamig na kapaligiran. Marahil ang ganitong klaseng kapaligiran ang kanina pa niya pinapangarap. Nakuha na pala niya ang atmosphere sa sarili niyang kwarto ng mga anak. Lumapit si Steven sa kanyang mga anak at tinitigan ang makulimlim na mukha na natutulog pa rin. Mukhang isang manika na may napaka-natural na ekspresyon. Lahat ng iyon ay hindi maiwasang maantig si Steven. Hindi niya akalain na ang simpleng bagay na ito ay sapat na para maramdaman niya na may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Huminga ng malalim si Steven. Parang Jean Isang siya ng universe at sinampal siya ngayon. Paano niya maiisip na agad siyang susuko sa ganoong takot na kalagayan? Kung talagang lahat ng mga pagkabigo na ito ay nagkaroon lamang ng ganap na epekto sa kanyang sarili ng hindi kinasasangkutan ng ibang tao, maaaring isang napakamakatwirang desisyon na talikuran ang kanyang negosyo at pumili ng ibang landas. Pero napagtanto na lang niya na may mga maaapektuhan pa rin kung magdesisyon siyang bumaba sa pwesto. Napagtanto na lang niya na hindi nito mapapabuti ang sitwasyon, sa halip ay sisirain nito ang buhay ng kanyang mga anak na babae na walang alam. Bilang daddy, syempre wala siyang puso kung ganoon ang nararamdaman ng kanyang anak dahil lang sa kanyang kawalang ingat. Marahang hinaplos ni Steven ang tuktok ng ulo ng kanyang mga anak sa kahinalikan sila ng dahan-dahan. No, it would be unreasonable for him to choose to give up now. Sapat na ang lahat ng iyon para mamulat siya sa isang bagay na higit na mahalaga kaysa sa pagpapanatili ng negosyo, iyon ang kinabukasan ng kanyang anak. Pero ngayon lang siya na-excite at balak bumangon, nang umagang iyon ay nakatanggap siya ng balita na mas kakilakilabot kaysa dati. Kakatawag lang ni Steven mula sa opisina, sinabihan siyang pumunta agad sa opisina dahil may mahalagang balita na kailangan niyang malaman. Sa pilitan, kahit sa ganitong kaguluhan, dumating si Steven sa kanyang opisina. Siyempre, naka-formal attire. Nasa meeting room siya. Maraming mga partido na nag-ookupa ng mahahalagang posisyon sa kumpanyang pinamumunuan ni Steven. Ang pagpupulong na tumagal ng napakatagal at ang resulta ay tuluyang gumuho sa kanyang mundo sa isang iglap. Ang kanyang posisyon bilang Pangulong Direktor ay pinalitan ng kanyang nakababatang kapatid na si Franco. At si Steven ay walang anumang kapangyarihan dahil maraming mahahalagang partido ang sumuporta kay Franco na maging Pangulong Direktor. Ngayon ay sila na lang ni Franco ang nasa meeting room. Si Steven na nakayuko ang mukha. Sumasakit pa rin ang kanyang ulo dahil sa impluwensya ng alak, kasama ang biglaang desisyong ito. Hindi siya makapaniwala na maaaring mangyari ito sa kanya. Ano na lang ang sasabihin niya sa asawa at mga anak niya mamaya? Siguradong malungkot din sila. At ang pinakakinatatakutan ni Steven ay iwan siya ni Camila pagkatapos niyang mawala ang lahat. Hindi ako hihingi ng tawad, biglang sinabi ni Franco. Ito ang tamang desisyon, at alam mong matagal ko na itong hinihintay. At sa huli mararamdaman mo ang naramdaman ko noon, ani Franco. Nagsalubong ang kanilang mga tingin. Hindi nagsisinungaling si Franco sa kanyang mga sinabi. Ganap na walang kasalanan doon. Precisely a sense of satisfaction dahil nagawa niyang talunin ang kanyang kapatid. Tinitigan lang sila ni Steven ng matalim. Tumayo siya sa kinauupuan niya. Alam ko kung ano ang motibo mo, sabi ni Steven sa nakababatang kapatid. Tandaan mo itong mabuti.
Hindi mo makukuha ang pangunahing layunin na gawin mo ito. Never for once dreamed of it. Dahil hinding-hindi ako susuko kay Camila at sa mga anak ko. Pagkasabi noon ay agad na umalis si Steven. Iniwan si Franco mag-isa sa kwarto. Nakatitig sa kanyang pag-alis na may galit na mga mata at nakakuyom ang mga kamay. Kahit nasa desperado na posisyon na ganito, ang yabang niya. Nasa parke ngayon si Steven. Kailangan niyang linisin ang kanyang isip. Siya ay humithit ng maraming sigarilyo. Kahit papaano ang paninigarilyo ay nakakapagtanggal ng stress ng kaunti. Kahit na hindi masyadong malaki ang epekto. Gustong-gustong sumigaw ni Steven, pero kung tutuusin ay lumaki siya sa isang kapaligiran na nakasanayan niyang huwag umarte ng kalokohan kahit na ano pa ang sitwasyon. Noong una ay sinadya niyang huwag sabihin kay Camila ang tungkol dito, ngunit ito pala ay alam na rin ni Camila ang tungkol dito. Tumawag si Steven mula kay Camila na nagtanong tungkol sa katotohanan ng balita. Wala talagang puso si Steven kung malaman ito ni Camila. I'm sorry. I feel like a complete failure. Maging si Steven ay hindi pa handang magsabi ng maraming salita. Iyon lang ang tanging nasabi niya kay Steven. Katahimikan lang pagkatapos nun, saka lang sumagot si Camila. Nasaan ka? Tanong niya. I need time. Gusto ko lang mapag-isa ngayon. Umuwi ka na, o sabihin mo kung nasaan ka. Darating din ako. Hindi binigyang halaga ni Camila ang makasariling pagnanasa ng lalaki. Camila, I want you to be here with me. Halika. Isa pang katahimikan. Hindi napigilan ni Steven ang mapabuntong hininga. Uuwi na ako. Pagkatapos noon, natapos na ang tawag. Umuwi si Steven sa gusto ni Steven. Agad siyang pumunta sa kwarto kung nasaan si Camila. Doon, nakita niya si Camila na nakahiga pa rin sa kama. Nakatitig sa isang larawan ng mga quintuplet kasama ang kanyang sarili at ang kanyang ina. Bumaling ang tingin ni Camila kay Steven, nakakilala lang. Camila ako. Bago pa man siya makapagsalita ay dali-daling bumaba ng kama si Camila at niyakap ang asawa. Napaka-agresibo at mahigpit ng yakap niya. Natahimik si Steven. Hindi niya alam kung paano magre-react sa treatment na ito. Lalong humigpit ang yakap sa pangalawa. Makalipas ang ilang segundo, nagsalita si Camila. Ayos lang. Nandito naman ako sayo. At sa pagkakataong iyon, nabasag lang ang pader na itinayo ni Steven sa sobrang taas. Hindi siya yung tipong naglalabas ng emosyon sa pamamagitan ng pag-iyak. Pero ngayon, kumikinang ang mga mata niya. Gumanti naman siya ng yakap. Salamat, Camila. Maraming salamat. Marahil ay masyadong exaggerated ang salaysay, ngunit para kay Steven mismo ay tila isang mundo ang naghihiwalay sa kanya ngayon. Ang balita tungkol sa bagong President Director na pumapalit ngayon sa posisyon ni Steven ay na-i-broadcast ng maraming media. Nasisira ang kanyang magandang pangalan dahil sa balita. Napakaraming tsismis na kumakalat sa social media. At hindi kakaunti ang kalapastanganan na ibinigay sa kanya. Si Franco Richards na nakakuha ng posisyon bilang Pangulong Direktor ay nagulat sa lahat. Ang pagtanggal kay Steven Richards mula sa kanyang posisyon bilang presidente ay nabigla sa mga negosyante. Ang pinakamainit na balita ngayong umaga ay nagmula kay Franco Richards na nagawang makuha ang posisyon ng President Director sa kanyang kumpanya. Ang mga boses ng mga host mula sa bawat channel sa telebisyon ay tila mga boses na nagmumula sa impyerno kay Steven. Masyado nang nakikialam ang paparazzi sa buong buhay niya. Hindi siya mapakali ngayon lalo na sa ganitong estado ng kaguluhan. Siguro hanggang ngayon ay hindi pa siya nakakalabas ng bahay habang hindi pa masyadong kumalma ang sitwasyon. Pagod na siyang habulin ulit ng mga paparazzi doon. Calm down. You don't need to leave the house for now. Better spend some time with the kids. You also don't need to watch television kung wala silang ibang sasabihin maliban sa iyo. Sinubukan ni Camila na pakalmihan ang asawa. Natural na nakaramdam siya ng matinding simpatiya at awa sa lalaki. Pinatay din ni Camila ang telebisyon at hindi pinapayagan ang kanyang asawa na maglaro ng social media ngayon. Siguro isa lang ang gagawin sa bahay kasama ang mga bata, at iyon ay ang paglalaro-larong magkasama. Hindi bababa sa isang aktibidad na iyon ay hindi kailanman magsawa sa kanila. Sapat na ang maging resulta ng lahat ng pag-atake ng media sa mga araw na ito. Isinara pa ni Camila ang lahat ng bintana at kurtina, sinisiguradong walang makakakita sa kanyang asawa ngayon.
Alam niyang marami ng paparazzi na naghihintay sa harap ng gate doon. At hinding-hindi gugustuhin ni Camila na mag-aksaya ng oras sa paglilingkod lang sa kanila. Mga paparazzi, dapat nasa labas sila diba? Tanong ni Steven kahit alam na niya ang sagot. Walang alinlangan na malalaman ng mga balitang asong iyon kung saan ang kanyang bagong tahanan. At palagi silang nagtatagumpay. No need to worry too much as long as they don't break into and damage our facility. Just let them wait outside. Hayaan mo silang magutom doon. Mag-isa silang aalis kung hindi natin sinunod ang wants nila. Walang kwenta, sa pag-aaksaya ng oras at pagsisikap doon. Ang mga anak natin, hindi naman nila alam ang pinagdaanan ko diba? Biglang sabi ni Steven, hindi niya ipaparamdam sa mga anak niya ang nararamdaman niya. Kailangan niyang maging matatag at sabihin sa kanila na maayos ang lahat. I don't know, pero napakagaling nilang maghanap ng impormasyon, alam mo na. Siguro alam na nila, mas mabuting makipaglaro ka na lang sa mga bata ngayon. Sigurado akong matutuwa din sila dahil wala na sila. Matagal akong nakasama sayo. Tumanggo lang si Steven bilang pagsang-ayon sa hiling ng asawa. Pumunta si Camila sa kwarto ng kanyang mga anak. Nakita niya ang kanyang mga anak doon. Wala man lang gulo dahil hindi naman sila nag-uusap. Agad silang napalingon sa pinto nang buksan ni Camila ang pinto. Mga baby, gusto kayong makipaglaro ni Daddy. Siyempre nagulat agad ang mga quintuplet sa sinabi ng mommy nila. Hindi kasi kadalasan ang daddy nila ang naglalaro ng mga ganitong laro. Kadalasan sa gabi ay may gagawin pa ang daddy nila na may kinalaman pa rin sa mga usapin sa opisina, at naiintindihan nila iyon dahil napakakritikal ng sitwasyon sa opisina. Ngunit ang gabing ito ay ibang-iba. Ito ay isang malaking sorpresa at marahil ay hindi mo ito makukuha araw-araw. Isa na itong pagkakataon para magsaya kasama ang kanilang daddy. Paano ba kasi gustong makipaglaro ni daddy sa atin? Tanong ni Athena, na kasalukuyang nagbabasa ng libro tungkol sa isang seryosong kaso. Oh, may problema ba? Ayaw mong umalis sa kwartong ito. Nasa sala ang daddy mo. Inayos na niya ang laro. Nagkatitigan ulit silang lima. Tumanggo sila at lumabas ng kwarto. Agad namang tumakbo palabas ang lima at nakita ang daddy nila sa sala, nagsimula na pala itong maglaro. Daddy, nakakapagtaka naman na pinaglalaroan mo kami. May free time ka diba? Naging maayos na ang mga gawain sa opisina. Tanong ulit ni Athena sa ama. Agad siyang umupo sa tabi ng kanyang ama bago siya pumalit sa kanyang iba pang kambal. Natahimik si Steven nang marinig ang pahayag na iyon. Pero saka siyang ngumiti. Hindi ba okay lang na makasama ka ni Daddy? Tsaka wala namang magagawa si Daddy. Ayaw pag-usapan ni Steven ang tungkol sa kumpanya niya. Hindi na sila nagtanong patungkol dito. Hindi na rin sila nagtanong tungkol sa trabaho ng kanilang ama na magulo. Masyado silang masaya na maimbitahan na magkasama ngayong gabi. Natuwa din si Camila na nakakita noon. Sa wakas ang mga bata ay makakasama ng kanilang ama. Kung dapat ba siyang magpasalamat o kabaligtaran, gayunpaman, nangyari ngayon dahil ang kanyang asawa, na nawalan ng trabaho, pagkatapos ay inilihis ang kanyang kalungkutan sa pamamagitan ng pakikipaglaro sa kanyang mga anak. Kung wala lang sakuna ang asawa niya, siguro hindi nangyari ang pagsasama na ito. Ngayong gabi ay umaasa na lang siya na mananatiling matatag ang kanyang asawa anuman ang mangyari. Umaasa siyang maaalala ng kanyang asawa na narito pa rin sila ng kanyang 5 anak para suportahan sila. Lumalabas na hindi lang si Camila, bilang asawa ni Steven, ang nakakaintindi sa nararamdaman ng lalaki sa kasalukuyan, ngunit nararamdaman din ng mga children ni Steven na napakahirap lampasan ng mag-isa ang mga problemang dumaan sa kanilang daddy. Halos araw-araw ay sinisikap nilang makipaglaro sa kanilang daddy o kung ano pang mas masaya kaysa doon. Gayunpaman, madalas pa rin nilang nakikita ang kanilang daddy na mukhang hindi pa rin mapakali sa gabi dahil lang sa maraming bagay na iniisip. Wala ba sa inyo ang may mas magandang ideya na papahingahin si daddy nitong mga ilang araw? Parang nakukulong si daddy sa bahay. Hindi ba mas maganda kung nandoon tayo sa paggawa ng mga aktibidad? Tanong ni Dahlia sa 4 niyang kapatid. Nagkukumpulan sila sa isang kwarto sa ngayon ay naghahanap ng mga ideya para mahamafy ang nanay nila at madistract din ang daddy nila sa mga problemang nangyayari ngayon. Gayunpaman, hindi pa rin nila kayang makita ang kanilang daddy na patuloy na nalulungkot araw-araw.
Nais nilang gumawa ng isang bagay na makatutulong sa lalaki na makalimutan saglit ang kanyang mga problema. Paano tayo lalabas kung marami pa namang mga taong naghihintay para makapanayam si Daddy? Hindi ba mas lalo pang ma-depress si Daddy kung gagawa kami ng activities sa labas? Dapat ba tayong mag-disguise para makapag-enjoy sa labas? Si Athena, na madalas makakita ng paparazzi na nananatili sa harap ng kanyang bahay, sa halip ay bumaling upang magtanong sa kanyang 4 na kapatid. Madalas siyang sumilip sa kanilang mga bintana o kurtina, hindi niya alam kung gaano katagal. Nagtagal ang paparazzi sa harap ng gate nila para lang makakuha ng confirmation o para makakuha din ng ilang minuto para magtanong sa daddy nila. Well, kung ang lahat ay ginawa para sa pera, kung gayon ang sinuman ay magkakaroon ng lakas ng loob na magsakripisyo. Kahit na ang trabaho nila ay talagang nakakasagabal sa buhay ng ibang tao. Nag-iisip silang 5 kung paano makatakas sa paparazzi at makapag-enjoy ng ilang oras sa labas kasama ang daddy nila. Hindi naman siguro nila kailangan pang mag-abroad, at least makakasama nila ang kanilang pamilya sa beach. Tama na yan. We also need to discuss this with daddy or mommy too. I'm sure they both will have a better idea of avoiding the paparazzi when they have to leave the house, mungkahi ni Riley. Agad namang tumango ang 4 na magkapatid bilang pagsang-ayon. Wala silang masyadong kinalaman sa paparazzi. Bilang mga taong mas mature, tiyak na mas alam ng daddy at mommy nila ang pakikitungo sa mga ganitong tao. Okay, siguro mas maganda kung sila daddy at mommy ang magdedesisyon kung paano tayo makakalayo sa kanila. Ang mahalaga lang ngayon ay kung saan tayo magre-relax. Ang mga bundok, ang dalampasigan, o kung ano man. Bumalik sa pag-iisip ang 4 sa tanong ni Athena. Siyempre, ang 5 ay may kanya-kanyang iniisip at ideya. Sa tingin ko ang tamang pagpipilian ngayon ay pumunta sa beach. Tsaka may beach na medyo malapit sa bahay namin. At least hindi na natin kailangang lumayo dito para hindi rin masyadong mapagod si daddy, mungkahi ni Bettina. Tumango naman ang 4 pa bilang pagsang-ayon. Inihanda na rin nila ang lahat ng dapat dalhin. Noong una ay hindi nila iyon sinabi sa daddy at mommy nila, balak nilang gawin itong surpresa. Kinaumagahan ay naglakas loob silang pag-usapan ito ng kanilang daddy. Bakasyon sa beach. Tanong ni Steven na medyo nagulat nang makita ang kanyang mga anak na ngayon ay handa nang pumunta sa dalampasigan. Kahit siya mismo ay walang pinaghandaan. Siyempre, gusto naming ihatid si daddy sa beach. Siguradong pagod na pagod si daddy sa lahat ng gulo, di ba? Kaya gusto lang naming gawing mas relaxed si daddy kaysa maupo lang sa bahay. I'm sure matutuwa si mommy dito. Magplano ka rin considering na matagal nang hindi umaalis ng bahay si mommy for the holidays, casual na sabi ni Riley. Hindi lang ito nagulat ni Steven, medyo nagulat din si Camila nang makitang naihanda na ng kanyang mga anak ang lahat ng gamit kasama na ang mga magulang nila. Kailangan lang nilang umalis ngayon. Ngayon kailangan lang namin ng advice from daddy or mommy para maiwasan ang mga paparazzi dyan, sabi ulit ni Riley. Si Steven ay naghahanap ng paraan na gusto ng kanyang mga anak. Naghahanap siya ng mga ideya para hindi misingot ng paparazzi. Ang kanilang bakasyon sa oras na ito ay hindi dapat istorbohin ng sinuman. Hindi napigilan ni Steven ang mapabuntong hininga. Talagang hindi niya kayang tanggihan ang kagustuhan ng kanyang mga anak. Bukod dito, nakatingin sila sa kanya nang may mga umaasang tingin. Sa wakas, kinuha ni Steven ang kanyang cellphone at piniling mag-order ng taxi online para sa kanila. Pinaradahan ni Steven ang taxi sa likod mismo ng bahay nila, dahil napuno na ng paparazzi ang harapan ng bahay. Hindi sila basta-basta madadaanan. At least walang tao maghahinala sa taxi. Nag-order si daddy ng 2 taxi para sa atin. At least walang makakilala sa atin o makakaalam na nasa mga taxi tayo. Pumayag naman sila at piniling hintayin ang 2 taxi na nakaparada sa likod ng bahay. Hindi madaling hindi makaakit ng atensyon. Pero sa huli ay nakasakay din sila sa taxi at hindi napapansin ng kahit sino. Sa wakas, gamaan ang pakiramdam ni Steven dahil nagawa niyang maialis doon ang kanyang pamilya. Ngayon ay magsasaya sila. Ngayon, hindi na niya kailangan pang mag-isip ng kung ano-ano. Ilang sandali lang ay gusto na niyang kalimutan ang lahat. Laking pasasalamat niya dahil talagang nagmamalasakit sa kanya ang mga batang ito.
willing to plan a vacation and prepare everything para lang mapasaya ang daddy nila. Mukhang tuwang-tuwa rin ang mga bata na gumana ang kanilang plano. Kumakanta sila sa taxi, walang pakialam kung naabala ang driver sa ingay. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na rin sila sa kanilang destinasyon. Ang beach ay mukhang napakalinis at kahit napakatahimik. Isang mahalagang punto na lalong nagpapasalamat sa kanila dahil dito. At least ma-enjoy nila ang free time nila sa kapayapaan. Walang maingay sa dalampasigan na ito dahil hindi ito dinadalaw ng maraming tao. Masayang-masaya si Steven dahil sa wakas ay nakatakas na siya sa paparazzi at na-enjoy niya ang kanyang oras kasama ang kanyang pamilya sa dalampasigan. Hindi niya akalain na gagawin ito ng kanyang mga anak para sa kanya. Makonsensya siya kung talagang all this time ay pinalungkot din niya ang kanyang mga anak nang makita niya ang sitwasyon. Ngunit sa ngayon ang pinakamahalagang bagay ay kailangan nilang gumugol ng mas maraming oras hanggat maaari. Kinailangan ding kalimutan ni Steven ang lahat ng nangyari. Thank you my princess for the idea. Hindi akalain ni daddy na dadalhin mo si daddy dito. Agad namang ngumiti ang mga quintuplet. Para sa katinuan ni daddy para hindi madala si daddy sa mental hospital, sabi ni Adeline sa pabirong tono. Nagkalat din sila ng mga banig at marami ring pagkain doon. Napakalamig ng simoy ng dagat, mas malamig pa at comfortable pa sa aircon sa bahay nila. Nakalimutan pa nga ni Steven ang huling pagkakataon na nagbakasyon siya sa beach at nag-enjoy sa ganitong klase ng atmosphere. Mukhang napakatagal na niyang hindi nakuha dahil sa sobrang abala sa trabaho. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang ang kanyang mga anak ay naglalaro ng tubig dagat, habang ang kanyang asawa ay bumibili ng magagaan na merienda para sa kanila, hindi sinasadyang nakilala ni Steven ang isa sa kanyang mga kaibigan. Isang taong napakadaling makilala dahil sa kakaiba sa kanya. Ang lalaking kilala bilang playboy ay walang iba kundi si William Maverick. Ang kanyang tan na balat ay tila kumikinang sa araw. Siya ang tagapagmana ng Mavericks Group. Isa sa mga batang Ores. Wow, coincidence naman na magkita kami dito. Are you guys on bakasyon? At isang himala na makita kang makakapag-relax sa beach nang hindi ka naaabala ng paparazzi. Ngumiti lang ng mahina si Steven. Alam niyang napakadali para kay William na malaman ang balita tungkol sa pagkawala niya ngayon sa kanyang posisyon bilang President Director. Hindi naman nakakagulat kapag alam mo na. Bahagyang ngumiti si William. Halatang naaawa siya sa kaibigan. Oo, naka-plaster ang mukha mo kung saan-saan. Mahirap na hindi malaman, sagot ni William. So, may 5 na kayong anak. Damn, you are famous as the coldest to women. But instead it was reported that you had 5 children. You are really surprising. It's a long story, sabi ni Steven. Tumango lang si William. Hindi na siya nagtanong pa tungkol dito dahil alam niyang hindi komportable si Steven na tanungin iyon. I enjoy mo na lang, nahuhulog ka na, sana matapos na ang lahat. At least makabangon ka sa ganitong sitwasyon. Ngunguso si Steven. Isang malabong ngiti ang muling nabuo sa kanyang gwapong mukha. Tumango siya. Hindi nagtagal pagkatapos niyang makipag-chat sa kanyang kaibigan, bumalik si Camila na may dalang maliliit na merienda na binili niya sa katabing tindahan. Medyo nagulat si William na nakakita sa presensya ni Camila doon. Nabighani siya sa isang tao na sa tingin niya ay napakaganda. Hindi agad siya kumurap nang una niyang makita si Camila. Inilagay ni Camila ang ilan sa mga merienda doon at hinintay na matapos ang ibang mga bata sa paglalaro ng tubig sa dalampasigan. Oh, William, introducing, this is my wife, her name is Camila. Agad na napalingon si William kay Steven matapos marinig ang sinabi ng lalaki. Si Camila ang asawa ni Steven. Hindi man lang naisip ni William ang tungkol dito. Siyempre, hindi si William kung hindi siya tinukso ng magagandang babae. Sa isang pagkakataong ito, marahil ay mas lalo siyang humanga sa asawa ng kanyang matalik na kaibigan, hindi umibig at nagbabalak na agawin ito. Saan niya ilalagay ang mukha niya kung gagawin niya iyon sa matalik niyang kaibigan? Masisira lang nito ang kanyang reputasyon o masisira pa ang kanyang career. Wow, hindi ko akalain na magkakaroon ka ng asawang kasing ganda niya, sabi ni William kay Steven. Tiningnan pa siya ni Steven ng mapang-uyam. Anong klaseng pakulo ang sinabi sa iyo ng matalik kong kaibigan para pakasalan mo siya? Napaka-fierce ni Steven. Paano siya makakakuha ng ganoong kaguwapong babae?
Tanong noon ni William kay Camilla. Ngumuso si Steven. Hindi lang alam ng lalaking ito na mas mabangis si Camilla kaysa sa akin. Bulong na lang ni Steven sa sarili. Galit na sinulyapan ni Steven si William. Pagdating naman sa babae, syempre ayaw ng lalaki na maiwan. But the thing is here, ang babaeng nililigawan ni William ay sariling asawa ni Steven. Walang problema si Steven sa panliligaw ni William sa marami pang babae dyan. Napangiti na lang si Camilla sa tanong. Kaibigan ka ng asawa ko? Tanong niya. Tumango si William. Napaka-friendly ng mukha niya. Inilahad ni William ang kanyang kamay. Yes, close friend of Steven, William Maverick, eldest young master of Maverick's group. Dahil lugmok sa kahirapan ang asawa mo. Kung ninas ka sa kanya, you can come to me, pretty, sabi ni William sabay kindat. Napabuntong hininga na lang si Camilla. Binalik niya ang pagtulong. Camilla Richards, asawa ni Steven, and thanks for your offer. But I will always accompany my husband under any circumstances, ani Camilla. Agad na nagbago ang inis na mukha ni Steven. Maangas niyang tinitigan si William na nakangisi lang. Sige, sige, dream woman ka talaga. No wonder ma-in-love sa'yo ang cold kong kaibigan. Sana inaway muna kita at ikaw na ang asawa ko. Huwag mong pangaripong makakuha ng isang class na babae tulad ng asawa ko, mabangis na sagot ni Steven. Lalong tumawa si William dahil hindi niya inaasahan na magselos din pala ang kaibigan. At paano mo mapapabuti ang kasalukuyang sitwasyon? I'm sure hindi ka isang taong hawatak sa kalungkutan ng ganito, di ba? Ano ang mangyayari sa pamilya mo kung hindi ka na bumalik sa trabaho? Tanong ni William. Napaisip ulit si Steven. Mas seryoso na ngayon ang kanilang pag-uusap. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang ideya kung ano ang kanyang gagawin sa hinaharap upang mapabuti ang sitwasyon. Ito ay nangangailangan ng maraming oras at diskarte upang ayusin ang lahat ng iyon. Alam niya na ang pagsisimula ng isang negosyo mula sa simula ay hindi isang bagay na madali. Lalo na ngayong masasabi mong nadungisan ang kanyang pangalan, baka wala ng investor na maniniwala sa kanya. It would take such meticulous calculations to start over, William. I don't want to suffer another big loss after this. Nakiisa si William sa pag-iisip tungkol sa pagtulong sa kanyang kaibigan. Alam niya na sa ganitong sitwasyon ay hindi lang kailangan ni Steven ng tulong mula sa kanyang pamilya lamang, kundi pati na rin sa mga tagalabas na marahil ay masanay dito. Paano kung tulungan kitang magtayo ng sarili mong kumpanya pagkatapos ito? Kailangan din nating pag-usapan ang maraming bagay kung sumasang-ayon ka. Inangat ni Steven ang ulo niya. Sa totoo lang ay natatakot siyang guluhin si William dito. Alam din niyang abala si William sa sarili niyang negosyo. I don't want to give you a double burden. Hindi ka rin ba busy sa company mo? Mas stress ka niyan. Natawa pa si William sa sinabi ni Steven. Kahit kailan ay hindi siya naabala nang siya mismo ang nag-alok ng tulong. Naaawa lang siya kay Steven. Di bale, hindi na kailangang mag-isip masyado. I can manage my own time. Sa ngayon hindi pa rin ako masyadong busy. May free time pa ako para mag-relax. Makikita mo ako dito. I'll personally come down to help you. Please return my favor because you are my good friend. Malaki rin ang naiambag mo sa pag-unlad ng kumpanya ko na hinding-hindi ko makakalimutan, ani William. Samantala, si Camilla, na noon pa lamang nakakakita ng usapan ng dalawang tao, ay umaasa sa kanyang puso na tanggapin ng kanyang asawa ang pakikipagsosyo kay William dahil ito ay isang gintong pagkakataon. Makakatulong ito sa kanila na makabangon mula sa pagkalugmok na ito. Ano sa tingin mo tungkol dito, Camilla? Biglang tanong ni William kay Camilla. Ang iyong alok ay isang ginintoang pagkakataon para sa amin. Ngunit lahat ng desisyon ay ipinapaubaya ko sa aking asawa, napakatalino na sagot ni Camilla. Alam kong alam ng asawa ko kung ano ang pinakamahusay, patuloy niya. Napatingin si Steven sa asawa. Naramdaman kong may malaking pag-asa sa mga mata ng babae. Alam niyang oras na para bumalik sa pagpapasaya kay Camilla. Ayaw niyang magtagal pa ang sitwasyon. Ang mga quintuplet na dating naglalaro bumalik na ang buhangin sa dalampasigan. Ngumiti si Camilla sa kanila at inabot ang isang itim na plastic bag na naglalaman ng pampalit na damit. Magpalat ka muna ng damit, tapos sabay tayong kakain dito, sabi ni Camilla sa mga anak sabay abot ng isang plastic bag.
Nagtakbuhan ang mga quintuplet patungo sa locker room na nakalaan doon. Binalik ni Camila ang mga pagkain na nandoon bago bumalik ang kanyang mga anak. Samantala, tila pinag-isipan ng matagal nina William at Steven ang kanilang kasalukuyang plano. Muli niyang nilingan ang asawa na kasalukuyang naghahanda ng pagkain. Well, naramdaman niya na ito na nga ang oras. Hindi niya sasayangin ang pagkakataong ibinigay sa kanya. Naniniwala rin talaga siya na very sincere ang kaibigan niya sa pagtulong sa kanya, hindi humihingi ng kapalit o kahit ano. Bumalik ang tingin ni Steven kay William. Tumango siya. I will take the chance. I think it's better if I trust you. In fact, I'm lucky to get a helping hand from you. We can discuss it another time. But for sure I'm quite ready to build my own company pagkatapos nito. Napangiti si William habang tinatapik ang balikat ng kaibigan. Sa wakas nakatanggap din ng tulong ang kaibigang ito mula sa kanya. Masaya rin si Camila dahil sa wakas ay nagpasya ang kanyang asawa na magtrabaho kasama si William. Samantala, sa kabilang banda, nakilala ng ina ni Steven si Ivana. Malinaw na gustong pag-usapan ang isang bagay na inaakala nilang dalawa na napakahalaga. Medyo sawang-sawa na ang ina ni Steven sa relasyon ng anak at ni Camila na nagiging maayos na kahit sa ganitong kaguluhan. Kaninang umaga ay nakatanggap pa siya ng report mula sa isang taong pinadala niya na nagbabakasyon ang kanyang anak. Hindi ko na siguro kailangan mag-mince words dito. I'm sure tatanggapin mo ang offer ko, sabi ni Ivana kay Steven. Napangiti siya saglit habang nakakunot ang noo ni Caroline. Anong offer? Tanong niya. Ang alok na babalik ako para mamuhunan sa iyong kumpanya ay nasa isang kondisyon lamang. Mas malalim na tumitig si Caroline sa mga mata ng babae, na curious sa mga kondisyon na isusumit ni Ivana bago muling mag-invest ng shares sa kanilang kumpanya. Anong mga kondisyon? Sana hindi masyadong mabigat, Ivana. Ngumiti si Ivana. Precisely these terms are something you've been hoping for, tita. I just want Steven to get divorced from his wife. After that I'll invest shares in your company again. You know if that happens, it can make your companies ang pananalapi ay mas matatag. Agad na napatuwid si Caroline nang marinig yun. Ito talaga ang gusto niya. Kung gayon ito ay magiging isang napakakaaya-ayang pakikipagtulungan sa pagitan nilang dalawa. Ngunit kung nabigo siyang pumayag kay Steven, magiging lubhang mapanganib din iyon. Pero sigurado akong papayag si Steven. Hindi masamang subukan. What a perfect offer. It's a perfect partnership. And how do I get the two of them to divorce? Tiyak na hindi sapat na utusan lang siya, di ba? Nag-isip sandali si Ivana. Siya mismo ay talagang naghahanap ng paraan upang gawin iyon. Paano maghiwalay sina Camila at Steven nang wala sa oras? Dapat may napakalakas na alibay para magkahiwalay ang dalawang mag-asawa. We have to plan this very careful. I'm sure hindi magiging madali para sa atin na paghiwalayin silang dalawa, lalo na kung mahal talaga nila ang isa't isa. Sa araw na iyon, nagkaroon ng puso sina Caroline at Ivana na magplano ng isang pagkawasak para sa sambahayan ni Steven at gayon din sa kanyang asawa.